Ang nakaraan, nagawa nga ng ating bida na mawasak ang pangkat na pinagkukunan ng pagkain, lakas, at kagamitan ng mga kalaban. Agad namang nakarating ito sa pinuno ng mga kalaban na si Themis Diggle, at hindi ito makapaniwala sa mga nangyari, dahil doon agad nang kumilos si Victor sa mga dapat gawin. Ang kwento po na ito ay hango mismo sa aklat ng kwento no Ghislaine. Wala pa pong official na mga pictures na nilalabas sa chapter 37. Ang mapapangkinggan po ninyo ngayon ay ang recap sa mismong aklat nito. Kaya habang nag-aantay po tayo na ilabas ang mga pictures, pakinggan na po natin ang mga susunod na kaganapan. Pagpapatuloy, nag-alala si Count Themis Diggle sa mga mangyayari, iyon ay dahil maaaring dumating ang mga hukbo ni Count Lodges, dahil ang pamilyang ito ay matalik na kaibigan ng ama ng ating bida. Agad namang sinabi ni Victor na walang dapat ipag-alala, dahil hinding-hindi makakarating ang angkan ng Lodges, dahil kumilos na si Amelia, lahat ng daraanan papuntang Perdiem mula sa teritoryo ng angkan ng Lodges ay sarado, at iyon ay kagagawan ni Amelia. Kaya natawa ng gusto itong si Count Themis, iyon ay dahil talagang napakatuso raw ni Count Desmond, talagang gustong wasakin ang angkan ng Perdiem. Pumayag si Count Themis na makipagsabuatan kay Count Desmond na wasakin ang angkan ng Perdiem, dahil target nitong lumakas ang kanyang nasa sakupan, at sa oras na makuha nito ang mga runestone ng ating bida, ang angkan naman ni Desmond ang kanyang pababagsakin. Dahil doon, gumana ang pakiramdam ni Count Themis Diggle dahil sa kanyang mga naiisip, na ang pagkasira ng kanilang supply unit ay pansamantalang swerte lamang raw ng angkan ng Perdiem, dahil wala nang magagawa pa ang mga ito para baguhin ang takbo ng digmaan. Sumagot naman si Victor, tama ka. Kaya lang nakakamangha pera ng kanilang ginawa, sino kaya sa kanila ang may utak ng planong iyon, si Walter kaya o si Randolph? Pagtatakang tanong ni Victor kung sino ang matalinong nakapag-isip ng planong sirain ang kanilang supply unit. Nasabi pa ni Victor kay Count Themis na walang dapat problemahin, dahil ang pangkat na dala-dala nila ngayon ay hindi basta-basta, dahil talagang malalakas ang mga ito, na kahit salakayin pa nila ang angkan ng Rayfold ay talagang wala raw magagawa sa kanyang mga tauhan. Kaya kahit anong gawing plano o panlalaban ng angkan ng Perdiem, wala raw magagawa ang pangkat ng ating bida. Kaya dito naisip ni Count Themis na talagang gustong wasakin ng angkan ni Counter Desmond ang angkan ng ating bida dahil pinadala na agad ang alas na mandirigman nila na si Victor. Sa kabilang banda naman, si Bernaf ay nagbigay ng ulat kay Amelia, at sinabing may nahuli na naman sila. Si Amelia ay nakaupo sa tent kung saan ito nagpapahinga, naiinip sa mga nangyayari, at nagtanong sa kanyang kanang kamay na tauhan kung ilan na ang kanilang nahuli, at nasabi nito na 5 na raw ang nahuhuli nila. At nagutos pa si Amelia na harangan pa ang ibang daanan, at huwag hahayaang makalusot na tauhan ng angkan ng Perdiem papunta sa angkan ng Lodges. Ito ang dahilan kung bakit walang tulong na dumadating ngayon sa angkan ng ating bida, kaya hindi nakakapunta ang angkan ng Lodges, dahil walang balita o ulat sa kanila patungkol sa digmaang nagaganap ngayon sa angkan ng Perdiem. Hindi natutuwa ngayon si Amelia sa mga nangyayari ngayon, dahil sunod sonyeran siya ngayon kay Count Desmond. Iyon ay dahil ito ang angkan na nakikita niya na talagang makakatulong sa kanya sa hinaharap. Nakalipas pa ang ilang sandali may isang bangkay na naman ng tauhan ng Perdiem ang dinala kay Amelia, at dito ay naiinis na ito, dahil ayaw daw talagang sumuko ng angkan ng ating bida kahit imposible na silang manalo. Kaya naiinis ngayon itong si Amelia, dahil wala raw siyang magawa para siya. Mismo ang pumatay kay Ghislaine, dahil sa ibang angkan pababagsak ang ulo ng ating bida, na hindi niya magawang bumawi kay Ghislaine. Dito ay nasabi ni Amelia na hahayaan muna raw niya na magtagumpay ngayon si Count Desmond, pero hindi siya mamapayag na mapunta lahat ng runestone kay Desmond, na magpapalakas siya ng kanyang hukbo para lusubin naman ang angkan ni Desmond. Habang nag-iisip siya ng mga plano niya paano palalakasan ang kanyang hukbo, biglang may dumating na isang mensahero na kanyang tauhan, mag-isang balita siyang natanggap, at iyon ay ang patungkol sa pagkawasak ng supply unit ni Count Desmond. Imbis na magulat si Amelia natawa na lamang raw ito, na ang angkan ng ating bida ay talagang kumakapit pa sa maliit na pag-asa, dahil kahit anong gawin raw nila wala na silang magagawa pang manalo sa dami ng hukbo ng kalaban na kanilang kahaharapin, kaya makarating man ang balita sa angkan ng Lodges, Hurricane Lodges, huli na ang lahat. Dito naisip pa niya na kung siya lang raw ang masusunod ay pipiliin niyang iwanan ng kanyang mga tauhan,
at magtago sa kagubatan at doon umatake ng paunti-unti sa mga kalaban, dahil kung pagpipilitan raw ng angkan ng per diem na lumaban ng harapan mas maraming mamamatay, at mas mawawasak raw ang mga ito. Kaya lang sa pag-iisip nito ay bigla siyang natahimik, napaisip, bigla niyang naalala ang ating bida. Dahil sa tuwing nadadawat o parte ng isang pangyayari ang ating bida, lagi raw may hindi magandang balita ang nangyayari, kaya kinakabahan ngayon si Amelia. Dahil doon, inutusan nito si Bernaf na magpadala ng maraming tao sa angkan ng per diem at panuurin mabuti ang laban, at magbigay ulat kaagad sa kanya sa mga detalyadong mangyayari sa laban. Ginawa niya ito dahil may masama siyang kutob na gagawin ng ating bida. Sabi ni Bernaf, Madam Amelia, kailangan pa ba nating gawin ito? Imposible na manalo ang per diem sa dami ng mga kalaban, sigurado na ang kanilang pagkawasak, kaya lang si Amelia ay talagang hindi ito mapakali, at nagsabi, sigurado ako, hindi uupo lang si Ghislaine na walang gagawin, kilala ko ang isang iyon, may gagawin iyon, sabi ni Amelia. Sinabi naman ni Bernaf na talagang palaban raw ang per diem, dahil napakatapang raw ng mga ito na wasakin ang supply unit ng Count Diggle. Mahusay raw talaga ang ama ng ating bida or ang general na si Randolph, na hindi nila alam na ang ating bida na si Ghislaine ang may plano ng lahat ng mga nangyayari ngayon. Biglang natawa ng napakalakas si Amelia, iyon ay dahil nagkakamali raw si Bernaf. Malakas nga raw si Randolph pero hindi raw ito matalino sa laban, hindi rin daw ito ang ama ng ating bida na si Swalter, dahil hindi raw ito tipo ng tao na ibubuwis ang buhay ng kanyang mga tauhan sa walang kasiguraduhan na galawan. May isang taong siraulo raw sa angkan ng per diem ang may lakas ng loob na ibuwis ang kanyang buhay at mga tauhan, at iyon ay si Ghislaine. Ito ang sabi niya kay Bernaf, na nakikita talaga ni Amelia na may ginagagawa ang ating bida para ipanalo ang digmaan na kinahaharap nila ngayon. Sa kabilang banda naman sa mismong digmaan, ang mga hukbo ng Diggle ay nakarating na malapit sa pintuan ng kaharian ng per diem. Nakikita naman ito ni Swalter mula sa itaas, at dito ay napapailing na lamang siya, at napapatanong kung magagawa ba daw talaga nilang tumagal sa laban. Kung titignang maigi ang sitwasyon ng laban, alam ng ama ng ating bida na talagang imposible nilang maipanalo ang laban, kaya lang nilalakasan niya ang kanyang loob, bilang hari ng kanilang angkan. Nasa balikat niya ang buhay ng kanyang mga nasa sakupan, kaya gagawin niya ang lahat tumagal lang at maipanalo lang ang laban. Kahit napakalapit na ngayon ang buong hukbo ng angkan ng mga kalaban, hindi kaagad sila sumugod, inihanda muna nila ang kanilang pangwasak sa gate ng kaharian ng per diem. At dahil unti-unti nang gumagalaw ang tore na pan-akop o kagamitang pan-akop ng mga kalaban, naririnig at nakikita ito ng mga sundalo ni Swalter, na siyang nagpang-inig sa kanilang mga laman. Kitang-kita ngayon ni Swalter ang itsura ng kanyang mga tauhan, hindi pa nagsisimula ang totoong laban, pero nawalan na ng pag-asa ang kanyang mga tauhan. Biglang napasalita si Count Themas sa lugar kung saan siya naroon ngayon, sabi nito, Hanggal ka Swalter, talagang itinuon mo lang ang iyong puwersa para protektahan ang pader? Tama nga si Victor, ngayong araw ay magagawa na naming wasakin ang iyong kaharian, masayang sabi nito. Kumilos na rin si Victor sa mga sandaling ito, inutusan nito ang kanyang mga tauhan na gamitin na ang mga katapult, mga kagamitang naghahadyas ng malalaking bato. Sa kumpas ni Victor, isang matinding pagsabog ang yumangay sa paligid, iyon ay dahil tumama na ang napakalaking bato sa pader ng per diem. Kitang-kita ngayon ni Swalter na delikado na ang kanilang sitwasyon, kaya gamit ang buong lalamunan nito, sumigaw ito ng ubod lakas, at nagbigay ng utos na magtago silang lahat na hindi matatamaan ng mga umuyulang malalaking bato. Ito ang malaking problema ngayon ng angkan ng ating bida, wala silang catapult na kagaya sa mga kalaban, dahilan kung bakit wala silang magawang pag-atake ngayon laban sa mga kalaban, nag-aantay lang silang bumagsak ang mga naglalakihang bato na unti-unting sumisira sa kanilang mga pader. Dahil sa tuloy-tuloy na pagtama ng malalaking bato sa pader ng per diem, nawasak na ito ng tuluyan, dahilan para magkaroon na ng pagkakataon ng pangkat ni Victor na pasukin ang per diem na hindi nagagamit pa ng hagdan. Itinaas ni Victor ang kanyang braso, at nagbigay ng utos na simulan na ang pagpasok, kaya't nagmarcha na ang mga alagad ni Victor, at sumisigaw, "Wasakin! Wasakin! Wasakin!" Sigaw ng mga ito, na talagang rinig ang pagyanig ng mga paa ng mga ito sa lupa. Hindi lamang iyon, kasabay ng kanilang mga paghakbang at sigaw, ang isang malakas ng tambol na pinatugtog,
isang hudyat sa kanila na nalalapit na ang katapusan ng angkan ng ating bida. Sumigaw uli ng ubod lakas itong si Swalter, at nagsabi na maghanda na ang lahat, na ang mga kalaban ay papasok na sa kanilang nasa sakupan, na nanginginig-nginig pa ang boses nito. Iyon ay dahil talagang napaka-imposible nilang maipanalo ang laban, dahil halos 4 na beses ang dami ng mga ito kumpara sa kanila. Nanginginig-nginig rin ang mga braso at kamay ng mga sundalo ni Swalter, hirap sila ngayong hawakan ng mahigpit ang kanilang mga sandata, dahil wala talaga silang makitang tsansa na mapapanalo nila ang labang ito. Ngayong malapit na ang tower na pan-akop ng mga kalaban sa kaharian ng ating bida, nagpaula ng mga panang may apoy ang mga sundalo ni Swalter. May mga langis rin ang mga ito, kaya lang talagang handa ang mga kalaban, dahil ang kanilang tore na pan-akop ay basa ng tubig, at sa laki nito hindi ito basta-basta matutupok ng apoy. At hindi nga nagtagal ibinaba na ang tulay mula sa toreng pan-akop papunta sa pader ng angkan ng Perdium, isang paraan para mas mabilis makatawid ang mga tauhan ng kalaban papasok sa loob ng Perdium. Dahil doon, ang magkapatid na si Swalter at Randolph ay naghati ng puwersa, kabilaan sila ngayon, sugod. Sigaw ng mga ito, at patuloy ang pagwas-iwas ng espada nila, pinatapay ang mga bumaba patungo sa kanila, kaya kahit papano ay hindi kaagad nakakapasok ang mga kalaban, dahil mabilis nilang napapatay ang mga sumusubok na pumasok. Dahil sa abilidad ni Swalter at ni Randolph, napapatagal nila ang buhay ng kanilang kaharian, marami man ang mga kalaban, nahihirapan silang pumasok sa angkan ng ating bida. Iyon ay dahil hindi nila magawang magsabay-sabay ng sugod papasok. Nakita, ngayon ni Victor ang ginagawang pakikipaglaban ni Swalter at ni Randolph, nanghihinayang siya para sa buhay ng dalawa, dahil tunay raw na malakas ang dalawa kaya lang nabulok na lang raw sa probinsya ng lugar na ito. Si Count Themis naman ay lumapit kay Victor at nagsabian sumugod na raw sila sa gate para matapos na ang laban. Kaya lang isang tingin na parang gustong kainin nito si Themis, wag raw ito magmadali, dahil hindi ganoon kadali na sumugod lang ng basta-basta, dahil kung susugod raw sila sa gate, dapat raw ang malaking puwersa nila ay ituon lang sa pintuan ng kaharian ng Perdium. Hindi madaling sakupin ang kaharian ng Perdium, dahil kahit makapasok raw sila, kaunti lamang sa kanilang mga hukbo ang makakapasok dahil ang pagkakagawa sa kaharian ng Perdium ay napakakitid, kaya ipapakain lang raw nila ang kanilang mga tauhan kila Swalter at Randolph. Kaya dito pinaliwanag ni Victor na hindi pwedeng sundin ang naiisip ni Count Themis, lalo pat na mahusay na leader si Swalter, kaya ang dapat raw nilang gawin ay gumawa ng maraming daanan sa kaharian ng Perdium at doon unti-unting pasukin at wasakin ang angkan ng ating bida, kaya lang naiinis na si Victor sa pagpapaliwanag. Iyon ay dahil hindi ito maintindihan ni Themis, dahil pinagpipol-aitan niya ang kanyang gusto. Muling nagtanong si Themis, pero magagawa ba natin silang talunin ngayong araw? Pagtatanong muli ng matandang matabang pinuno, na napatingin na lang na nanlilisik ang mga mata nitong si Victor kay Themis, at nasabing, patayin ko na kaya ito. Dahil iyon naman talaga ang plano, matapos masakop ang Perdium papatayin ko rin ang taong ito. Wala rin namang pinagkaiba. Sabi ni Victor, na iyon pala ang misyon na binigay sa kanya ni Desmond. Lamang na lamang nasa pwestuhan ng mga kalaban, kaya talagang makakapasok na ang mga ito. Dahil doon, sumigaw ang ama ng ating bida, Ghislaine, harangan ang mga kalaban, huwag silang hayaang makapasok, sigaw ng ama ng ating bida. Kaya lang si Ghislaine ay hindi kumilos sa mga sandaling ito, nagtago lamang sa loob ng gate ng kasama ang iba pang mga mercenary, na nakasuot ng itim na kasuotang pandigma. Malapit sa pintuan ng kaharian ng Perdium, kung saan naruroon ang kontrol para buksan ang pinto, naruroon si Scovan, at ibang mga bantay. Nagsalita si Scovan, at nagsabi, Young Master Ghislaine, nagbigay na po ng utos ang inyong ama, kailangan na po ninyong pumunta roon para pigilan ang pagpasok ng mga kalaban. Sabi naman ng ating bida, hindi natin po protektahan ang pader, ano pong sabi ninyo? Pagkagulat na tanong ni Scovan, nagulong-gulo ito sa sinabi ni Ghislaine. Hindi talaga nakinig ang ating bida, nanatili lamang ito sa lugar kung saan sila naruroon ngayon, at ganun rin ang mga kasama nito nag-aantay lamang sa ipag-uutos sa kanila ni Ghislaine, ngunit may gulo rin sa kanilang mukha, hindi nila maintindihan kung bakit hindi sila tutulo na protektahan ang pader. At muling sumigaw si Swalter, Ghislaine anong ginagawa mo? Kumilos ka na. Sumigaw na rin si Randolph,
anong ginagawa mo? Ang mga kalaban ay nakakapasok na, sigaw ng general. Nag-antay pa ng tamang panahon si Ghislaine, at maya-maya ay inutusan si Scovan, at nagsabi, buksan mo ang pinto. Ano po? Ano pong bubuksan? Tanong ni Scovan, ang gate. Buksan mo ang pinto, utos ng ating bida na seryoso ang boses. Kaya lang kinakabahan si Scovan sa pinaplano ng ating bida, hindi ito sumunod, hindi umalis sa kanyang kiyantatayuan, hindi po maaari, bakit ko po bubuksan ito, delikado po tayo nito, sabi naman ni Ghislaine, ito na ang perpektong pagkakataon, anong perpektong pagkakataon, tumigil po kayo sa kahibangan ninyo, sabi ni Scovan. At dahil alam ni Ghislaine na hindi susunod sa kanya si Scovan, ang kanyang mga tauhan ang kanyang inutusan, nung una ay hindi sila sumusunod sa sinabi ni Ghislaine, pero dinaglaon ay talagang binuksan na rin nila ang pinto. Kaya lang pinipigilan sila ni Scovan, huwag. Huwag ninyong bubuksan ang pinto. Habang unti-unting nagbubukas ang pinto ng kaharian, kitang-kita ito ng mga kalaban, at nagtataka sila bakit ito nagbubukas ngayon. Tuluyan nang bumukas ang pinto ng kaharian, at nasabi ng ating bida, perfect, saktong-sakto lang ang pagbukas ng pinto, at sabay nagpakita ng isang ngiting may kung anong pinaplano ang ating bida, sabay baba ng takip sa mukha ng kanyang helmet. Kahit sumusunod sila sa utos ni Ghislaine, hindi maalis sa mga ito ang kaba, at takot, dahil hindi talaga nila makuha ang pinaplano ni Ghislaine, na iniiwasan ng makapasok ang mga kalaban, pero binuksan pa ng ating bida ang pinto ng kaharian. Si Belinda naman ay namumatla na sa mga sandaling ito, pawis, na si Gillian naman ay seryoso ang mukha nito sa mga sandaling ito, tanging si Kaur lang ang nagpakita ng saya at tuwa sa mga oras na ito, nasasabik na siya sa susunod na gagawin ng ating bida. Dahil sa ginawa ni Ghislaine, nakita ito ng kanyang ama, sumigaw ito ng ubod lakas, Ghislaine, anong ginagawa mo, bakit hindi ka sumusunod sa aking pinag-uutos? Dahan-dahan niyang tinignan ang pangkat ng ating bida, alam nito ang gagawin ni Ghislaine, kaya nasabi nito, ikaw. Anong ginagawa mo? Bakit mo binuksan ang pinto? Kaya sumigaw ito, isara ang pinto, pumunta kayong lahat sa pader at pigilan ang mga kalaban, patuloy na sigaw ng ama ng ating bida. Kahit anong sigaw ni Swalter, si Ghislaine at ang mga tauhan nito ay hindi sumunod sa ipiyang uutos sa kanila ng pinuno ng kanilang angkan, sumigaw uli si Swalter, walang hiya kang pasaway na bata ka, makinig ka sa iyong pinuno, puntahan mo si Randolph at tulungan mo siya, utos ni Swalter. Napalingon na rin si Randolph sa pinto, at nakita nitong bukas na ang pinto na dapat ay nakasara lamang, at sumigaw, walang hiya ka talaga Ghislaine, isa kang baliw, bakit mo binuksan ang pinto, sigaw ni Randolph. Walang pinakinggan ang ating bisa sa sigaw at utos ng mga nakakataas sa kanya, iyon ay dahil alam niya ang kanyang ginagawa, at tanging siya lamang ang nakakakita ng totoong nangyayari sa laban, kaya dito ay hinawakan niya ng napakahigpit ang malaking palakol na kanyang sandata, at iniipon niya ngayon ang kanyang mana sa kanyang mga binti, at nagsabi, protektahan ang pader. Mga hangal, Scovan, makinig kang mabuti, sabi ng ating bida na naghahanda na ngayong tumakbo pasugad sa mga kalaban. Si Scovan naman ngayon ay nasaraan na ng loob, hinang-hina, at wala ng kabuhay-buhay. Sumagot ito, ano po iyon, ang talo na po tayo sa labang ito. Hindi, tugon ng ating bida, kung hindi. Ano po iyon? Ang pinaka-magandang pangdepensa ay ang pag-atake, sagot ng ating bida, na para maprotektahan ang kanilang kaharian ay ang lumaban ang mga ito, sabayan ang pag-atake ng hukbo ng digog. Sabi pa ni Ghislaine, pag may nakita kang pagkakataon, huwag na huwag kang hihinto, huwag mag-aalinlangan, at sa loob ng helmet ni Ghislaine, isang pulang liwanag mula sa kanyang mga mata ang lumitaw, at ayon na nga, nauna ng pinatakbo ng ating bida ang kanyang kabayo at sumugod ito ng ubod lakas at bilis papunta sa mga kalaban na sinusundan ito ng kanyang mga kasamahan.